Sa likod ng mga natutulog na pintura, mayroong mga makabuluhang figura na hindi nakikita ng ating mga mata. Ako po si Nasty Gregory. Sa pagdaan ng panahon, sa pagbabago ng mga nakasanayan, kasabay nito ang pagkilala sa mga figurang ating nakikita. Obrang matingkat ang kulay ang kinagigiliwan, habang ang obrang may malalim na kahulugan ay kinalilimutan. Mga obrang tinalikuran ng nakaraan at kasalukuyan. Mga pintang may kanya-kanyang kwento na naghihintay lamang na masilayan. May mga pintor na ang mga pangalan ay kilala saan mang sulok ng mundo. Ngunit sa likod ng mga figura ay mayroon ding mga nakatagong pangalan na nakaabang na bigyang pagkakakilanlan. Dito sa Tumana, lungsod ng Marikina, aming natagpuan si Nasty Gregorio, isang pintor na patuloy na lumilikha ng mga malilikhaing sining. Bit-bit ang hilig mula pa noong siya ay bata pa lamang. Ito ang kanyang passion at kanya rin itong pinagkakakitaan. Bagamat ito'y nananatiling tago sa paningin ng marami, ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng dedikasyon at pagsisikap. At ang bawat linya sa kanyang mga pinta ay may mensahe na makabuluhan. Hello po, magandang araw po. Ako po si Harrison Bispo. Ako naman po si Ira Plantevel. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano po yung pangalan na edog na po kung saan po kayo nakatungkol? Okay, ako si Nasty Gregorio, 39 years old. Nakatira dito sa Mungo, Tumana, Marikina City. Bali, ano po itong mga ginagawa na po, yung pagpipinta po na po? Ito, pag minsan kasi may mga orders na ako, nagpipaint ako para sa kanila. Tapos pag may gusto akong i-drawing, i-paint, yan, i-drawing. Matagal nang ibinuhos ni Ate Nasty ang kanyang pagmamahal sa sining sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang pamamaraan para maibenta ito. Ngunit sa ganda ng mga linyang kanyang inilalapat sa canvas, hindi maikakaila na masasabi niyang hindi sining ang sasagot sa mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Pwede niyo po ba sa amin ilarawan kung ano po nung mga mensahe po nitong mga inobra niyo po or mga pinintay? Okay. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko. Ang totoo, nakita ko to, isang sculpture siya na parang naligaw siya sa Facebook ko. Nakita ko mga sculpture gawa sa putik, ganun. Tapos sabi ko gusto ko siya i-paint. Tapos nung pinaint ko, dinagdagan ko na lang. Actually, hindi yan talaga yung actual na sculpture, dinagdagan ko na lang. Kasi para sa akin, nagsisilbi siyang babae. Alam niyo, ang babae kasi, bilang katulad ng mga nanay, katulad ng nakakaranas ng mga hirap. Kasi kahit yung mga babae mostly nasasaktan, nahihirapan. Pero patuloy silang nag-grow. Kahit na hindi na sila buo, hindi na siya talaga buo actually. Kalahati na nga lang eh. Pero pinipilit niyang mag-grow. Hindi lang para sa sarili niya, para sa mga mahal niya rin sa buhay. Sa tinami-rami ng sining, isa lang ang pinanghahawakan ni Ate Nasty. Ito ang pagpipinta. Sa taas ng presyo ng mga materyales na kaugnay nito, taliwas naman ang oportunidad na maaari niyang makuha, kaakibat o mula rito. Ballpen na may halong charcoal. Oo. Tapos dito po, ginamit na Talaga to, acrylic paint. acrylic. Bali, hindi po siya iba-iba. Pero dun po sa mga materials po, medium po na ginagamit niyo, hindi po ba kayo nahihirapan, lalo na po, hindi naman po ganun ka-mura or budget friendly po materials? Actually, pricey yung board pa lang, yung mga canvas, yung frame, mga pricey siya. May mga acrylic paint, yung brush, may makamahalan. Kaya lang, syempre, pag gusto mo yung isang bagay, gagawa ka ng paraan.
Yun lang yung nagiging motivation kapag, ay, gusto ko mag-paint. Gusto ko ilagay ito sa frame. Yan. Gagawa ako ng parang. Tapos, siyempre, yung mga na commission ko, nasisave ko, yun din ginagamit. Sa mga ano pa, di ba po may mga nagpapapita sa inyo? May ano po ba, may mga time na mga customer nyo na nagbabalik ng ano yan, nung parang, nung kinakancel nila Okay. Wala pa. Pero ang ano ko lang, problema pag minsan kasi may mga rush. Yes, kukunin ko na to kasi dadalhin namin sa ganito, ganyan. Sa sobrang hirap kumita sa paggawa ng sining, hindi magawang tanggihan ni Ate Neslie ang bawat order na dumarating sa kanya kahit pa kinabukasan na ito kinakailangan. Ano yung mga visual arts in general? We have 7 disciplines, pero hinahati kasi siya sa professional world. Hinahati yung arts in general sa dalawa, performing and non-performing, pero ayaw na nila ng non-performing. So sa performing arts, we have dance, music, and theater. So, paano naman siya nagiging visual arts? Yung dance, through body movement, through body forms, mas na-ekikita natin visually kung ano yung gusto i-express ng dancer. Kaya siya nagiging visual arts. Sa music naman, yung lalim, mas malalim kasi ang performing arts. Kung sa performing arts natin titignan, mas malalim siya in terms of feeling and expression. Feeling nyo as an audience, mas malalim siya, mas hindi nyo siya minsan naiintindihan compared to non-performing or yung visual arts like painting, drawing, sculpture. Nakikita nyo siya, nakikita nyo yung message ng artist, and nakikita nyo rin yung gusto iparating ng artist. Ano pa ba? Film. Film is also visual arts or art in general. And also architecture. Okay, part din yan ng art. Dito sa puntong ito, tinanong kami ni Ate Neslie kung gusto ba raw naming masubukang magpinta. Dahil hindi naman kami umuurong sa kahit anong pagsubok, sinubukan namin ito at tinignan namin kung ano nga ba ang pakiramdam kapag ikaw ay nagpipinta. Tayo sa, ako, nung una colorblind ako eh. Pero nung nag-paint ako dapat familiar tayo sa primary color, secondary color. Ang primary color kasi kadalasan hindi natin yan na may mix ng perfect ang mga primary color. Pero ngayon, marami na pwede na tayong gumawa ng primary color. Gamit ang mga magkakahalong pintura. Pag nagbabrush tayo, dapat one way. Kapag nagsimula tayo ng pababa, dapat pababa. Hindi pahalang, hindi. Dapat puro pababa. Para yung direction niya, tsaka yung daan ng brush, pulido. Gusto niyong subukan? Sige po. Sige pa. Sige. Sa kabilang dako ng mundo, aming nakilala ang isang bihasang pintor sa Santo Niño na itinalaga na ang kanyang buhay bilang isang profesional sa larangang ito. Siya si Sir Jose Hiroy, 66 na taong gulang. Hindi nalalayo sa mga sining ni Ate Neslie, matatagpuan natin ang mga obra ni Sir Jose. Sa bawat paghagod ng kanyang lapis sa papel at sa bawat pag-ukit niya sa kanyang mga eskultura, makikita natin ang kanyang karanasan at ang bigat ng desisyon na ialay ang kanyang buong buhay sa sining. Yung pag-i-scout niyo po, tsaka yung pagpipinta niya po, matagal niyo na po pala ito dati siyang ginagawa. Matagal na. Pero sa school kasi, nag-fine arts ako, major in painting. And then, nag-ship ako sa sculpture sa pamilya ko. Pero talaga po bang sa pag-i-scout at saka sa pagpipinta po nagsimula yung career niyo? Or hindi lang po ito yung ginagawa ng trabaho niyo?
ever since ako, painter. Since high school, bago ng mga portrait at sana ko. Sa college, simaya. Nag-ship ako sa sculptor na, pero before painter ako. Sa mundo ng visual arts, may mga kamay na hindi lamang gumagawa ng obra. Bagkus, ang mga kamay nila ay nakakapagbigay buhay sa imahinasyon at larawan ng iba. Isa sa mga kamay na iyon ay kay Tatay Jose, isang artist na pinili ng sining bago pa man niya piliin ito. Bali, nakukonsidera niyo na po ba yung sarili niyo na professional or talagang dito na po nakaangkla yung buhay niyo sa paggawa po ng pagpipinta, tsaka yung pag-sculpture? Yun na, sabi ko gano'n. Kasi yun lang naman ang source of income. Sa tinagal-tagal niyo pong nagpipinta, yung paggawa niyo po ng mga sculpture na meron po kayo dito, sino po yung mga tao or mga kilalang tao po na nagawa niyo na po or nakipag-communicate po sa inyo para po magpagawa ng mga pinta? Yung mga president na rin, tsaka congressman, senator, tsaka mga institution din. Kasi marami na akong nagawang mga monumento. Sample yung sa Circle, yung Manuel Quezon doon, nasa Kayo po ang ito sa gawa ko. So, mga ganun, more than 20 statues nationwide. Pati sa abroad, sa China, sa Czech Republic. Si Jose Rabino Heroy, o mas kilalang Al, ay pinanganak noong 1962, ay isang kilalang eskultor sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa sining noong siya ay nasa kabataan pa lamang noong dekada 1970, kung saan sumasali na siya sa iba't ibang kompetisyon sa sining. Mula roon, lalo pang nahubog ang kanyang talento hanggang sa siya ay pumasok sa University of the Philippines o UP, College of Fine Arts. Sa simula, pagpipinta ang kanyang unang pinagtuunan ng pansin. Ngunit kalaunan ay natuklasan niya na mas nais niyang tahakin ang larangan ng eskultura. Dito siya nag-aral at nagsanay sa ilalim ng mga kilalang eskultor tulad na Froilan T. Madriñan Jr. at ng pambansang alagad ng sining para sa eskultura na si Napoleon Isabelo Veloso Abueva o Billy. Pagkatapos niyang makapagtapos, lumahok si Heroy sa ilang group exhibitions, ngunit kalaunan ay mas pinili niyang mag-focus sa paggawa ng mga commissioned public art. Bilang isang biyasa sa klasikong estilo ng eskultura, nakalikha siya ng maraming mahalagang monumento para sa mga institusyon ng pamahalaan at pribadong sektor, kabilang na ang mga simbahan. Hanggang ngayon, ang kanyang mga likha ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng bansa. Habang nasa kalagitnaan kami ng pakikipanayam kay Sir Heroy, napakaraming figura ang pumukaw sa aming mga mata. Tinanong namin siya kung maaari ba kaming lumibot dito pagkatapos namin siyang tanungin ng mga talatanungan mula sa aming interview. Ang sabi niya, sige naman daw, kaya nagpalibot kami dito sa kanyang mumunting art gallery. Magsisimula, tapos kapag naka-produce po nila, doon nyo po gagawin ng... Full size. Yung pag gumagawa po kayo ng full size, kayo lang po mag-isa may mga katulong po kayo. Hindi katulong nag-assist, pero ako nag-assist. Pati po itong mga ito. Ayan, Ito po scale model. Dito naman po, ano po yung ginamit niyo na medium para Acrylic. Acrylic paint. Batchmate ako, may-ari yan ng Angel's Pizza. Okay. Angel's Pizza. Oh. Nagpagawa ng portrait. Tapos siya taga Norte. Yan yung costume ng kanilang mga ninuno. Parang So, biyahang yan sa bagong bahay niyang pinagawa. Yun. Ilang araw niyo po natatapos pag ganyan kalaki nung nung pinapinta po sa inyo? Minsan mabilis, minsan matagal. Ito matagal kasi hindi naman yan nakapura. Pero pag binilisan, mga 1 week, 2 weeks, okay na. Ganun din po sa sculpture kapag yan. Bali, ano po yung mga commonly na ginagamit niyo po, tools or yung mga equipment niyo po sa pagpipinta at sa pag-sculpt? Ito, ganito mga painting materials, tulad ng brush, oil paint, saka acrylic. Bali, hindi lang po oil painting ginagamit ko. Pero na yung ito, scraper. Ayun na ito ba sa sculpture?
Hindi lang isa ang Ate Neslie sa ating bansa. Maraming gumagawa o lumilikha ng sining o kanilang obra kung saan hindi sila sapat na nabibigyan ng oportunidad upang makilala ang kanilang mga nililikha. Hindi lang din nag-iisa si Sir Heroy kung saan marami pa siyang pinagdaanan upang makamit niya ang mga pagpupugay o ang mga parangal na natatanggap niya ngayon na talagang pinagtrabahuan at pinagtiyagaan niya. Mula sa report ng Philippine Statistics Authority taong 2023, humigit kumulang 120,000 ang nailalang mga individual sa Pilipinas na kasalukuyang marunong sa paglikha ng iba't ibang uri ng sining. Ngunit, 94,032 sa mga ito ang may mga kakayahan sa paglikha ng sining ngunit hindi lubos na kilala. At nasa 25,968 lamang ang mga kinukonsiderang profesional na visual artist sa buong bansa. Nakalulungkot mang isipin na ganito lamang kaliit ang mga individual sa Pilipinas na may kakayahang gumawa ng sining na nailalabas mismo nila ang kanilang mga talento sa madla. Mayroon pa ring pag-asa at mayroon pa ring natitirang pag-asa para sa iba upang humakbang at patuloy na tahakin ang landas ng sining. Ano ko siya, ano yung values na binibigay ko? Actually, in terms of teaching, hindi ako traditionalist. Kung halimbawa, may activity ang students ko, hinahayaan ko sila mag-explore. Halimbawa, poster making. Usually yun naman yung ginagawa sa classroom. Ang poster making, hindi siya natatapos lang sa colored pencil, sa crayon, at sa Oslo paper. Kasi pag sinabi ko na create a poster about Philippine Festival, crayon lang ba pwede mong gamitin? Hindi. So, in terms of expression din, ng student, hinahayaan ko sila. Kasi ang art ay hindi naman dapat standardized. It should not be standardized. Hindi pwedeng, bakit ganyan yung ginawa mo sa sayaw or sa visual arts in general? Bakit ganyan yung ginawa mo sa sculpture? Diba? Kaya parating nai-issue ang mga artists. Kasi expressive ang mga artists. So sa values na tinuturo ko sa students, walang mali, walang tama, diba? Walang tama at mali at sa gagawin ninyo, but meron lang maganda at pangit. Diba? Kung pangit yung gawa, kita na pangit. Kung maganda yung gawa, makikita naman ng maganda. Pero in terms of tama at mali, kasi aminin ng generation ngayon, masyado kayong nape-pressure sa tama ba yung gagawin ko? Ala, baka mali to. So may takot. Now, parang kung ini-impose or ini-imply sa students ko na walang tama at mali in terms of art. In terms of expression in general, kasi expression lang art, di ba? Totoo naman na walang opportunity dito sa Pilipinas. Pero, ang may papayo ko, kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan? Di ba? Kung hindi mo rin sisimulan, sino ang magsisimula? Di ba? Like for example, i-example kayo sa akin, sa sarili ko, hindi naman din teaching profession talaga ang gusto ko. I don't want to teach. Pero, nabigyan kasi ako ng opportunity. And nakikita ko rin na opportunity yung teaching para makapag-share ng craft. Okay? Ngayon, kung halimbawa natatakot, kasi ganun din ako before, takot ako mag-express, diba? Sa physical, pa lang, di ba? Hindi naman halata na teacher. Teacher, ang daming tato. Teacher, long hair, di ba? Na parang, kung parati tayong makakahol, sabi nga ni Ricky Lee, if you know Ricky Lee, National Artist for Film and Broadcast. Sabi ni Ricky Lee, lahat ng tao nasa loob ng kahon. Ngayon, paano mo i-contain yung kahon at paano ka lalabas doon sa kahon? Na dapat lumalabas tayo sa kahon. Diba? So may payo for the next generation or sa inyo as humanistas. Simulan nyo ngayon. Ang maliliit na step, still ay step, considered a step. Isang step man yan,
considered as a step siya. Okay? Pero, kung halimbawa hindi kayo mag-step or mag-move forward, magiging stagnant kayo, walang mangyayari. And also, culture, art, heritage, and tradition is moving. Gumagalaw yan, nag-i-evolve. Kung ikaw magiging stagnant, baka maburo ka. Diba? Kaya that's why we can preserve, especially mga intangible heritage or art form, like visual arts. Sa mundong puno ng ingay at mabilis na pagbabago, si Sir Clavel, Ate Neslie at Sir Hiroy ay isa sa mga taong piniling lumikha. Hindi lang siya isang guro, hindi lang siya isang nanay, at hindi lang siya isang art student. Sila ay patunay na ang sining ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Sa bawat pintura, bawat pahid ng brotsa, bawat guhit ay may paglikha ng matitingkad na kulay. Dahil sa likod ng mga natutulog na kamera, instrumento, musika at pintura, napakaraming istorya at figura ang hindi pinakikinggan ng ating mga tenga at hindi nakikita ng ating mga mata. Naway lahat tayo ay makahanap ng landas na tatahakin gaya ni Sir Clavel. Naway lahat tayo ay patuloy na mangarap gaya ni Ate Neslie. At naway lahat tayo ay magtagumpay gaya ni Sir Hiroy. Dahil muli, nasa kamay natin ang isang obra maestra na naghihintay pang matapos sa mga susunod na linya.